Hi guys, kumusta kayo? Kumusta na ang inyong mga buhay? Sana okay kayong lahat. Kumusta naman ang eleksyon? Okay pa ba kayo? Okay ba kayo sa resulta? Nabilang ba ang inyong mga binoto? Eto guys, ang malupit. Hindi ba kayo na overvotes? Grabe, 18 million ang overvotes. Ganon kabobo ang mga botante. Ganon kabobo ang mga Pilipinong botante. 18 million overvotes. Grabe Grabe talaga. So bago natin pag-usapan yan, yung mga nanalo, huwag kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin. Mayor Digong 2.0. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. Medyo matagal na tayo hindi naka-upload dito kasi busy tayo. Pero sikapin natin na maka-upload tayo dito minsan, no? Para maka-update tayo sa mga nangyayari. Lalong-lalo na sa ating idol na si Baste. Si Baste Duterte ay siya pa rin pwede siya pa rin ang mayor kasi wala si tatay. Kasi ang nanalo sa Davao City ay si Mayor Digong, no? At ang vice ay si Baste. And then nanalo yung lahat ng mga councilors nila plus nanalo yung kanilang mga congressman. Yung congressman si Omar Duterte, si Pulong Duterte, at si Ungab. Nanalo din si Ungab. Pero, alam ba ninyo guys, ilan ang botante sa Davao? Nasa 4 million ang mga botante sa Davao. Pero, magtaka ka. Kasi ang boto nga nakuha, ang boto lang, no, na nakuha ni Tatay Digong ay nasa 600,000 plus. Pati kay Baste, ganun din. Ewan ko lang ngayon kung tapos na sila na proklama pala. Yung ano lang pala yung mga senador, yun ang ipoproklama bukas. So, nasa 600,000 plus. Hindi umabot ng 1 million. So, ibig sabihin, ang nagboto, ganun lang, kadami, 600,000 plus lang. Asan na yung 3 million? 3 million plus na mga Davao-inyo. Bakit hindi lumabas? Or yun lang ang pinakita? Yun lang ang i-count o binilang? Or napunta doon sa kasama sa 18 million na overvotes yung 3 million plus sa Davao? Magkano hindi umabot ng 1 million. Kasi ang boto ni Nograles nasa 60 plus nasa 70 plus. Yung gano'n, 60 plus thousand lang. Pati yung pangatlo, o sino pa yung tumakbo dyan, ilang thousand lang yun. Hindi nga umabot ng 1 million yung boto ng mayor, lahat ng yung tatlo sila. Hindi umabot ng 1 million. Kasi pinakataas lang, sobra 600,000. Yung kay Tatay Digong, pareho sila ni Baste. Sobra 600,000 votes ang nakuha nila. Siguro, kung binilang talaga lahat, yung nakaboto, hindi lang yun ang nakuha nilang boto, guys. Kasi nag-black voting talaga ang Davao. Nag-protest vote sila, black voting, dahil sa galit ng tao doon sa pagkidnap kay Tatay Digong at galit ng tao sa pag-impeach kay Inday Sara din sa Congress.
Kaya yun talaga. Pero bakit hindi lumabas yung suba 3 milyon? Bumoto naman halos yung mga tao. Yun ang laking katanungan. So, ngayon, iproklama na bukas yung mga senador. Pero, etong 7 na hindi nakapasok sa PDP ay nag-ano sila, meron silang panawagan na mag-manual counting, no? Kasi meron talagang dayaan. Merong dayaan sa eleksyon. Noon pa man yan. Hindi lang man yan ngayon. Ganun na talaga ang kalakaran ng eleksyon sa Pilipinas eh. Vote buying, bilhin yung boto mo, tapos dadayain, dagdag bawas, yung iba, flying voters pa, kayo mga patay, ibuboto pa. Putragis talaga. Kaya talaga yung Pilipinas, walang asenso. Oh, huling-huli na sa lahat yung makaluma pa rin yung bansa natin. Yung ibang bansa, mga high-tech na, masyado. Panahon lang ni Tatay Digong medyo umayos-ayos yung ating bansa. No? Maraming infrastructure, maraming mga pinanggawang mga tulay, yung mga train, pati sa Mindanao, meron ng, kasi doon banda sa papuntang Digos, papuntang Malita, sa Davao del Sur, no? Meron na, kasi yung daanan talaga yung sa lugar namin, sa Tagabuli, Santa Cruz. Doon sana, banda talaga yung dadaanan ng train. Giano na yun. Mayroon ng mga sukat-sukat doon. Giano na, ready na yung mga tao doon na yung matamaan na mga bahay, lilipat na. Oh, ganun. Pero anong nangyari? Nasa panahon ni Marcos, ngayon, pina-stop yun, walang budget yun. Yung mga train sana sa Mindanao. Ganun kabalasubas yun. No? Sabi nila, tumakbo continuity. Unity. More, build better more. Wow! Asan na yung build better more nyo? Parang wala man kayong na-build. Ha? Ang nagawa lang ninyo, kunin yung mga pera ng PhilHealth, yung BICAM report, yung sa budget, lagyan ng blanco-blanco, sindikato, ilang bilyon yun. Yun ngayon, ang gastos nila sa ano. Kasi yung election ngayon, hinahanap na ni Bongbong Marcos yung 20 billion na budget sa kanilang campaign. Tapos, nasiro sila sa BARM. Ang alyansa nasiro sa BARM. Hamakin mo yun. Buti pa si Bam Aquino may boto sa Mindanao. Ang alyansa, wala. Oh. May boto si Bam Aquino sa Mindanao, guys. Binoto sa taga-BARM. Si Bam Aquino. Maliban sa Duterte, pinasok nila si Bam Aquino. Oh. Ha? So, yun guys, ang ating mga update ngayon. Ewan ko lang kung ano ang mga mangyari. At saka sa impeachment guys, sa mga maka-Duterte dyan, huwag kayong mag-alala dyan sa impeachment. Kasi yung impeachment, wala man yan. Hindi uusad yan guys. Kung uusad man yan, hindi man ma-impeach yan si Vice President. Kasi, yung mga tatakbo dyan sa 2028, nako, hindi boboto yan. Lalo na't alam nila ang lakas ni BP Sara. Halos yung mga endorse ni Vice President na ngayon, yung sa mga lokal, nanalo. Yung sa Bohol lang,
Yung sa Bohol lang ang hindi napanalo. Dahil siguro sobrang lalaki siguro ng bigayan doon. Kaya, kaya yung mga tao talaga, nadala sa pera, kaya yun, hindi nanalo. Pero yung karamihan talaga ngayon nanalo. Tapos yung mga balasubas na mga congressman, wala na, graduate na. Pati si Trililing hindi nanalo. Yun yung magandang balita. At yung nagbalasubas sa QOGC, kasama yan si Abalos. Buti nga sa'yo, hindi ka nanalo. Abalos. So, ano kayang mangyari, no? Kung si Abalos hindi nanalo, tapos manalo si Pastor Kibuloy. Grabe yun. Pero alam ba ninyo, si Pastor Kibuloy, dinaya yun, guys. Oh, grabe. Yung mga nagboto siguro kay Pastor Kibuloy, nilagay nila doon sa overvotes yung mga boto. Kasi, hamakin mo, ilang lugar yun. Nasa 42, si Pastor. Wala lang man nagbago. Uniform, yung kanyang numero, my goodness. Oh. At saka yung boto ni Bongo, magtaka ka. Nasa 27 million na ngayon ang boto ni Bongo. Kasama yan ang Duterte, si Bongo, at saka si Bato. Ang bumoto kay Bongo, bumoto kay Bato, bumoto yan sa mga kasama nila sa PDP. Kahit sabihin mo na 70% dyan sa boto ni Bongo, bumoto sa Duterte, makakuha sana ang 7 nakasama, makakuha sana yan ng 13 to 14 million votes. Oh. Pero yung boto nila ngayon, nasa 8 million. Si Pastor, nasa 5 plus lang. 5 plus million. Membro lang yan ni Pastor Kibuloy. Yung 5 million na yan. Oh. Yung 5 million na yan, membro lang yan ni Pastor. Asan pa yung mga tao na ibang bumoto sa kanya? Kumikot yan sila sa Pilipinas at sa ibang bansa. At magtaka ka sa OFW. Sa Japan, 10% lang ang nakaboto. Oh. Dahil sinadya nila talaga na pabilis-bilis nilang yung online voting na yan. Oh, ano ngayon nangyari? Maraming hindi nakaboto kasi hindi naka-registered. Pahirapan yung online voting na yan. Oh. Diba? Sinadya yun. Kasi alam nila na ang OFW ay Duterte yan. Wala silang makuhang boto mula sa OFW. Meron man siguro iilan lang. Oh. Kaya yun. Yun ang nangyari. Kaya guys, eto, kailangan talagang anuhin nila itong eleksyon na ito. Ayusin nila talaga ito. Kasi meron pa tayong pinakamalaking eleksyon na darating. Ito ay ang presidential election ngayong 2028. Kaya dapat ayusin talaga ito ng mga bagong nakaupo na mga congressman at saka mga senador. Etong eleksyon na ito. Kung pwede na sino yung nasa kumilik, baka pwede yan ipa-impeach. Yung mga abogado yan si N.C. Garcia, si George Garcia, yun yan ang mataas dyan sa kumilik. Dapat i-impeach yan.
Kung hindi niya talaga aksyonan itong dayaan ng eleksyon na ito, ha? Dapat i-impeach yan. Kasi delikado eh. Pag yan pa rin ang uupo dyan, yan pa rin ang mag-manage sa eleksyon sa 2028. Delikado. Kaya ngayon pa lang, umpisahan na ayusin yung mga nangyayari ngayon na yan. Hamakin mo, may bumoto, Pastor Kibuloy lang binoto niya. Ang lumabas, Erwin Tulfo. Putagis na yan. At saka si Chito, sa Montina, yung influencer sa Facebook at sa YouTube. Duterte ang kanyang binoto na overvote siya. Grabe. Oh, doon nila nilagay sa overvotes yung mga boto ng ibang kandidato. Oh, yung bumoto sa Duterte, yung Duterte lang ang binoto, doon nila nilagay sa overvotes. Kaya umabot 18 million yung overvotes. Ang overvotes na yan, puro yung Duterte. Halos mga Duterte yung binoto dyan. Ilagay nila sa overvotes. Oh. Grabe ha. Tingnan mo. 18 million. I-plus mo ngayon doon sa mga boto ng 7 kandidato na nakakuha ng meron nakakuha ng 8 million. 7 million. Si Pastor Kibuloy lang siguro pinakamababa nasa 5 plus million lang nakuha. I-plus mo yung 18 million na overvotes. Ilan na lahat? 23 million. Oh. 'Di ba? Kung nakuha ni Bongo 27. Dapat ganun din ang makuha ng Duterte yung iba. Oh. Grabe. Grabing dayaan. So, ilang kayang bilyon? Ilang kayang anong dyan? Nako. Kaya sa kayon sunod eleksyon, kailangan talaga bantayan na ito. Parang ipaano ito gawaan ng Senate hearing o anuhin diyan sa Senado yung itong eleksyon na ito para magawaan ng batas kung ano ang dapat gawing batas dito para ma-stop na yung mga dayaan na yan. Yung mga vote buying na yan, Diyos kong mahabagin. Yung talaga nakakasira sa ating eleksyon. Yung may pera, may posibilidad talaga manalo kahit walang kapanalo-panalo basta may pera. Yun guys, hanggang dito na lang. Basta si Basti, panalo. Si Digong, panalo. Kaya yon ang good news. At yung mga congressman na mga contempt, may boy contempt dyan Sino nga yun? Si Paduano. Wala na yun. Tapos na. Graduate na yan. Basta maraming nag-graduate dyan. So, buti nga sa inyo. Oh. Sana hindi na kayo makabalik sa mga susunod pang mga eleksyon. Oh. So, dito na lang guys. Abangan natin ang proclamation bukas ng mga senador. God bless you all.